Sa Hebreanon 4, versikulo 12, ngadto sa 13, nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutungkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Akong ngayon ang tanan sa pagtindog, mag-aamputa. Amahan na mo nga Diyos na iningatak na sa kabuntagon, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya, magahatag sa amo ang mga pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ng kanimo, tungod kay angayan gyud ikaw nga pagadaygon, pagapasidunggan o pagapasalamatan. Salamat sa kaprisko sa kinabuhi, sa opportunity sa pagpangalagad, o bisan man sa panahon sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Nagahangyo kami nga din ikaw magapakiguban ka namo karon. Salamat sa pagkuha nimo sa tanang mga babag, sa tinuod nga pagsimbang na kanimo. Kung aduna may usa ka namo, Father God, nga adunay babag sa pagsimbang na kanimo. Salamat sa 1 John 1:9 nga sadyang amo kining isugid nga na kanimo. Ikaw magahimo ka namo nga limpyo diha sa mga tubangan. O angayan na usab nga magasimba kanimo. Salamat sa teaching ministry of God, the Holy Spirit. Tabangi ang imong mga kanakan, tabangi ang imong alagad. Limitado lamang kami sa kaalam, ug busa na kinahanglan kami sa imong panabang. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Iskirda sa tagamay sa ato ang pagtuon sa doctrine of the Holy Spirit, adunay buluhaton sa ilang karon nga gabi ug busa ang akong message karon mausab kini ang akong message niya dito sa ilang diin mo ilahang tema, no? Busa dili sa mapadayon tong doctrine of the Holy Spirit, no? Diri sa kita sa Episo karon, Ephesians chapter 6, no? Magasugod sa versikulo 10 ngadto sa versikulo 18 kini siya. Episo kapitulo 6 magasugod sa versikulo 10 ngadto sa 18. Diri nagaingon, sa katapusan magmalig-on kamo pinagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibuok kinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga lipat-lipat o kaugdahan sa yawa. Kaya nga atong pagpakigdumog, dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundi batok sa mga punuan. Batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan. Batok sa mga dautan nga espirituhanon. Panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod niini dadaan ninyo ang tibuok kinagiban sa Dios aron makasukol kamo inig-abot na sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sa masuluoban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong
ug sa mas sinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. Ug dugang sa tanan, dadaan ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo nga pinagi niini arang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga odyong sa kadautan. Ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Pagampo kamo sa tanang panahon, pinagi sa espiritu sa tanang pagampo sa pagpangamuyo alang sa maong kalabuton, kinahanglan magatukaw kamo uban sa bugos nga pagkamapadayonon o pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan. Okay, mo kini atong subject, the armor of God. Equipment of the conflict, no? Diha sa Episo 6, 10 ngadto sa 17, si Apostol Paul present a military metaphor, no, to teach the principles of defense in the spiritual realm, no. Naghatag si Apostol Pablo og gitawag nato ninig prinsipyo og unsaon sa pagdepensa sa espirituhanon nga gubat. Aduna kita giapilan nga gubat, no? Spiritual war. At that time of writing, the Ephesians, Paul was in Rome under house arrest. Nining panahon na, naibalo kita nga si Apostol Pablo, under siya sa house arrest. No? House arrest, nagpasabot nga binilanggo siya. Binilanggo si Apostol Pablo tungod sa iyang pagwali sa Ginoo. He was in the company of the elite Praetorian Guard at all times. This distinguished corps of soldiers inspired the Apostle Paul to establish a comparison to the spiritual realm. So samtang gibilanggo sa Apostol Pablo, nakita niya ang Praetorian Guard o nakita niya ang ilahang sanina, ang ilahang uniform, o nakita niya og unsa ka defensive ang mga Praetorian Guard. Grabe ka nindot sa ilahang gisuot. Nga diin gikan sa ulo ngadto sa tiil aduna gyoy depensa. No? The Roman uniform provided the perfect illustrations of the grace, provisions, and protection God has designed for the church's believer. Katong ilang uniform, nakita ni Apostol Pablo nga naghulagway usab kadto, isip kanato nga mga magtutuo nga pwede natong magamit ingon nga depensa. Ug busa nasulat kini ni Apostol Pablo, the battleground for the spiritual life is the soul. Hinumdum man nato nga ang gubat diri sa soul. Na diri ang gubat nato. Maghunahuna tag maayo, maghunahuna tag dautan. When the armor of God is in place, the soul is protected from the onslaught of Satan's brigades. Hinumduman na to nga atong kaway, pero daghanan niya katawhan usab. No? Daghan kayo mga bata-bata. O atong nakita, anytime, pwede po niya nga atakihon. Just as the Roman soldier could face his enemies with these tools of warfare, so the Christian warrior equipped with his full armor can withstand the unseen foe. Magkabarog lamang kita sa atong pagpakigaway isip ng mga Kristohanon sa dihang nasulob nato ang kompletong ekwipo, the full armor of God. Now sa Griego gitawag siya og panoplia. Og ang pulong panoplia complete, no? Complete, no? Pero sa atong translation full, no? Full armor of God. Now, kung adunay usa niini nga dili nato masuot, posible nga casualty kita. So gikinahanglan masuot gyud nato gikan sa ulo hangtod sa ato ang tiil.
gikan sa atong helmet padulong sa atuang sapatos. So, natay dipinsa, no? So, in Paul's descriptions of the great conflict, the Christian soldier is given his orders. Adunay sugo dire, no? Ginasugo kita. Sa Ephesians 6:10-13, then issued his equipment. Sa Ephesians 6:14-17. So, sa Ephesians 6-13, adunay duha ka commands. Adunay duha ka order, imperative mode, sugo. Apan sa verse 14-17, atong nakita dire, adunay equipment nga gisupply ang Ginoo. We are supplied by His equipment. Now, the Apostle Paul uses freely the imperative mode. Gigamit yun yan ng word nga imperative mode. O nahibalo man siguro ang tanan sa imperative mode, no? Sa grammar. Once nga imperative mode gani, that is a mode of command, no? That means ginasugo kita, no? So, command. A reminder that the Christian soldier is to obey. So, we are commanded to obey. So, such obedience has its roots in faith. For we walk by faith, not by sight. Sa 2 Corinthians 5:7. So, faith is the source of obedience. Obedience is the source of soldierly discipline. And discipline blossoms into spirituality. So, adunay command, we need to follow the command. O kung nagasunod kita sa command, that means we are a well-disciplined soldiers. Mga disiplinado kita nga sundalo. O kung disiplinado kita nga sundalo, nan muadto gid kita sa kadaugan, spiritual victory. So the first command to the believer is, be strong in the Lord and in the power of His might. Matod pa niya, be strong. Magmalig-on ka mo diyan sa Ginoo and in the power of His might. Kung magapaniid kita sa atong kalibutan karon, posible gyud nga naay gitawag natog kahadlok, naay gitawag natog murag uncertainties nga magpanghitabo sa atong kalibutan. Ang kalibutan nato karon are divided. Nahati na gyud, no? Og samtang nagatuon man tas kulong sa Dios. Nahibalo gyud ta nga sa end times, especially sa 7 years tribulation, nga ang Israel pagatabangan gid siya sa king of the north, king of the south. Bisan man sa king of the west and then king of the east. Atakihon gid siya. O kung atong pagkatanaw ng paghitabo karon, yes, mao na gyud. Ato nang hulagway ang mga nasod nga moatake sa Israel, ang king of the north nga diin pagadumalahon sa Russia, dalon niya ang iyang mga kaanib nga mao ang Iran, Turkey, Syria, Lebanon, Libya, patil na ang Palestine, ang Egypt, diri sa Yemen, pati ang Saudi, Iran, Iraq. So kini mga nasura, mga allied po ni sila. Now siguro moingon ka mo nga kaniya dili man sila kauban kay nagbikil magani ng Iran o kanang Saudi. Pero ganun karon nga nagkasabay sila to go against Israel. Now, kung nagabasa kita sa Biblia, makaingon kita nga, grabe ka-accurate yun ang pulong sa Diyos. They are now ready to attack Israel. O ang Israel, andam na po nga makigubat-bato kanila. O nahibalo kita sa dagan niya na, kaya nagkatuon kita sa pulong sa Diyos. Nga niya ng panahon na, ang Israel, sa katapusang panahon niya na, muadtogid sila sa gitawag peace treaty. Tungod sa kagubot, nga makita nila nga muraga lisod na gyud kay ni nga kagubot. So, parang magmalinawon ta, unsa may atong buhaton.
So naiusa din nga magiging aktor. Magbuhat siya og kung imong tanawon sa kalibutan murag siya ang gitawag pinaka-brilliant nga tao nga makabuhat siya og nindot kay nga proposal nga maka-create og peace sa tibok ng kalibutan. And then by that time, wala kita mahibalo nga diin niya ng panahon na di aduna na rapture. And then sugod na sa gitawag nato usa ka diktador sa tibok ng kalibutan. Grabe ka accurate ang pulong sa Dios. Kung imong basahon ang Ezekiel 37 o 38, i-connect nimo diri sa Daniel 9:24 ngadto sa 27, dagan ka diri sa Matthew o mga ubang pang mga panagna, makana ka gyud. Grabe, wa gyud kay ikapangutana. Ug unsa ka accurate ang pulong sa Dios. But do we need to be fearful? Kinahanglan ba tang magkahadlok? Dili ta dapat magkahadlok. Katumanan ka na siya sa panagna sa Dios. Bisan mabitaw ng uban, wingon sila nga, magampo ta. To tell you frankly, prayer is good. But when it comes to the fulfillment of the prophecy, we do not need to pray. Kung sa pa may ampuan nimo nga fulfillment man na siya sa prophecy. Bisan pag magampo ka o dili ka magampo, matuman gid na siya. That's why kung magapaminaw ka mo sa mga balita, makaana ka mo pagkanindot sa pulong sa Dios. Ug busa si Apostol Pablo, mingon siya diri sa Ephesians, ang first command niya, be strong in the Lord and in the power of His might. Magmaligon ka mo diya sa Ginoo. Dili ka mo dapat magpanik, dili ka mo dapat magkahadlok, dili ka mo dapat malibog sa dagan sa atong panahon karon. Be strong. Prior to defining the individual pieces of our combat, beginning in Ephesians 6:14, the Apostle Paul reports the enemy's full organization and position in verse 12. So na sila chart, na po sila organization chart ang atong kaaway. Ang atong kaaway dili na to makita. Dili tong basig naghuna-una kano nga nagkaaway mi karon ni Juan de la Cruz, so siya ang akong kaaway. No. Dili siya ang imong kaaway. Adunay kaaway nimo nga dili nimo makita nga nag-influence nimo ug nganong nga nahimo siyang kaaway. Kaya nga itong pagpakigaway dili human being, dili flesh and blood. No? Adunay nagapaluyon ining tanan. Our struggle, that means our spiritual combat, is not against flesh and blood. That means it is not against human being. So kung naman kay kaaway din nga imong katapad karon, dili ka na siya ang imong kaaway. Nay isa nga naghulog sa inyo nga pwede mong magkaaway. Katong gingon ni Glenda kaganina sa Sunday School nga maggasip, mag-cause og away. Ang gahulog ato, ang kaaway na to nga dili makita. They are influenced by our unseen foe, no? Aduna kita dili makita ang kaaway. So, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. So, ang atong pagpakigaway diya is, dili kining atong mga nakita. Adunay something nga naga-influence nato, nga kung dili ta kabantay, matingala kita, nga mukalitlag kalain ang atong attitude towards other people. No? Once nga nausab na gani ang imuhang ugali against sa imong isig ka tao, there is something wrong with your spiritual life, or there is influence from our enemy, no? Na naga-influensya sa imuha. Nga ngano man gyud nga maguba man ang imuhang gitawag pa nagrelasyon ngadto sa uban. Timan ni nakay ka naay isa din nga nagapaluyo. No?
Dili man na si Satanas kay gagmay ra man kay tang tao, but probably ang mga demonyo. Satan and his forces are located not only in the heaven and the stellar space, but also on planet Earth. They are in our midst, and the reality is the reason to heed the commands of verse 11 and 13. Naasya diri. Bisan man gani nata sa simbahan, naasya diri. Posible ang atong huna-huna iyahang giguba, no? Gi-influence kita niya sa mga butang nga dili maayo. Now, the word put on, gikuha siya sa Griego nga pinulungan indoo, A-N-D-O-O. Put on the full armor of God, indoo, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Ang word against is histemi in Greek. O ang schemes is gitawag strategies of the devil. Now, nganong nagasugo siya, nganong adunay kuman put on. Nganong ningon siya put on. And then, sa 13, nagaingon na po siya, take up. Dili lang put on, take up. Nganong ningon siya, isulob. Murag sanina ba, no? Isulob nimo imong sanina. O siya, isulob nimo imong uniform. Mo siya put on. And then pag-abot sa verse 13, siya take up, pick up. So sabot na pug kay kuhaon, na kay uniform, and then take up, pick up, no? Analambano. Take up the full armor of God, that you may be able to resist in the evil day, and having done everything to stand firm. Para nga makabarong ikaw. Kaya nga naman di ay, unsa may mitabo, kung dili nato kini siya isulob, o dili nato siya kuhaon ang mga armadura nga iya sa Dios, out of balance kita. Mura kag nagtindog nga nagtakilid, no? Out of balance ka. So these two verses deliver the Christian army standing order for defensive action. The Greek verb indoo, the imperative mode, is the mandate to put on. That means indoo, that means to put on, equip, or clothe, imong isanina. So the believer is to clothe himself with the full armor of God. We are commanded to put on the full armor of God. Now, di pa kayo hindi makuha, hanto dili mahuman, no? Kung ngano nga ipasuot ginato ang full armor of God. The imperative mode of the verb analambano, take up or pick up, again commands the believer to use his volition for defense. He must pick up and put on the divine equipment. The idea is putting on the armor and leaving it on permanently. Sa dihang mabutang na nato ang atong gitawag uniform o ang atong depensa, pasagdihin na siya diha na siya permanente. So this uniform is never to be removed. The heavenly depot are stockpiled with spiritual combat, unclaimed and unused by believers who are ignorant or indifferent to the armor. Not wearing that armor always results in spiritual defeat. Now, itong nakita din ang Diyos na siya gihatag sa ito ang equipment. O ang nakanindot niya ng equipment, kay dili na siya mahuddan og bala. Kana siya nga armor nga iyang ihatag sa tuwa, naara nakapilitra sa tuang lawas. Pag kinahanglan nimong espada, ang espada nakasulobra sa imuhang loyens. Nakay breastplate, no? Nakay helmet, nakay combat, nakay
tanan nga mga gamit nimo nakasulod sa imong loyans for your defensive purposes. So clothed in our spiritual armor, we have the ability to stand against or stand firm and to stand in balance. Paul's threefold repetition of histemi and its derivative antistemi to resist sa Ephesians 6:11 o bisa man sa Ephesians 6:13 to 14 emphatically reinforces the commands in James 4:7. Unsa man ang giyon sa James 4:7? Resist the devil and he will flee from you. O bisa man sa 1 Peter 5:8 ngadto sa 9 atong nakita din no? Nga atong kaaway ang yawa nagsigi siya suroy-suroy nagapangita siya tukbunon. So to remain in the defensive under this combat and conditions. Kini dakbunon gini bata ba? So we hold our position by standing firm against the strategies of the devil. So Satan uses multicolors to destroy us from the plan of God. Ang atong kaaway, daghan gid kay siya pamaagi nga diin ma-distract, ma-destroy kita, no? Sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Gamay lang yung bikil, pwede ta ma-distract, no? Anytime or occasion, the devil seeks to devour our defensive line. Now, atong nakita din sa verse 13, sooner or later, all of us face enemy's assault. Dinha na nimo makita nga aduna nay pag-atake sa imuha. In fact, until the rapture, aduna gi atake nga magapangitabo kanato. Ug wala kita mahibalo ni ana ug sa kanang rapture, no? So satanic attacks will continue without reprieve. Walay paghunong ning atake ni Satanas sa imuha. Mausab gani ang imong panguna-una ngadto sa paghuna-una og dautan napildi na ikaw. So there can be no neglect of the armor. If we intend to maintain our defenses, the doctrinal ground upon which we stand must be held. So the Roman warrior who inspired Paul's metaphor kept his arms at the ready. His equipment was precisely stacked up in camp so that he could quickly put it on and be armed and ready to move into battle position. So, mo kini ang ilang kahimtang sa unang panahon. At the sound of the trumpets, he instantly stood to and ready to repel any assault, protected by the complete armor and properly trained in the expert use of his weapons. He fought with a great courage and skill, for as the well-trained soldier is eager for action and does not fear in combat. Morning mga elite forces, ang katong mga elite forces nga mga sundalo, magsulti kita elite forces itong well-trained. Na-special nga mga sundalo nga well-trained. Gikuha siya sa Griego nga pinulungan triare. O ang punong triare means elite forces. Na sila ay pinili nga mga special trained nga mga warriors nga diin pangkumbate. So this same combat eagerness and fearlessness can be attained by the believers who is filled with the Holy Spirit and inculcated with Bible doctrine in his soul. By divine order, then the Christian soldiers must stand firm, therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, and having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. In addition to all, taking up the shield of faith, which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
Now, anhi kita karon sa Ephesians 6:14a. The word, having girded your loins with truth. Why do we need to girded our loins with truth? Ngano man nga ang atong bakos kinahanglan nga atong ibutang dinha ang gitawag nato kamatuoran. Unsa man ning truth diri? Girded the loins is the soldier's belt. Hinungdo man nato kining word nga girded the loins, mao kini ang gitawag the soldier's belt. Sumala sa nakita ni Apostol Pablo. The basic and central item worn by the Roman legionnaire. Mao gini ang ilahang kinabuhi, no? Wala ni usa ka Roman soldiers nga wala niini. Naagid sila niini. Pero karon di na nimo makita, no, kay lahi naman ang sistema karon sa mga sundalo. Kini Roman soldiers ni sila. It consisted of a leather girdle worn around the waist. Kini nagkuha siya, nagpaikot, studded with metal plates and fastened with a buckle. So, nana siya metal plates and then nai-buckle nga diin mo close diri sa imong hawak. So, suspended from the belt were the sword. So, dito sa imong belt, na dito imong sword. And loops for ropes. Napoy mga pisi dinhi, no? Kay numdum ko niya itong CAT pata. Dala-dala po may mga pisi. Ang pisi, magamit yun. Igkasog na yung mga katkatunon, pwede nimo ilabay dito. Paglabay nimo ito, makagunit na kas pisi. Makahold ng pisi sa imo ha. Imo lang ipasangit dito sa mga either asa na nga kahoy. And then, nana isang makauna dito, makadaga na mong tanan. Or pag-rescue. Muna ang mga kagamitan sa mga PC, no? So, all were easily accessible as needed. Nara sa imong hawak. Dili na ka magkinahanglan nga mudagan pag mangitag o sa kabutang na imong gikinahanglan. Ang tanan nimong galamiton panggubat na tanan sa imong lawas na kapilit. So take strips of leather, baga-baga kini siya nga leather, probably mga 1/2 inch kini siya, hung down from the belt to help protect the soldiers' lower body. So nakabot kini siya sa ubos. So sa Greek literature and statutes portray the soldiers' most valuable possessions attached to the belt. Now, Paul wrote about the belt first and foremost because he understood its fundamental importance for the Roman soldier. The belt was the key to the race of the panoplia or full armor. Para sa mga sundalong Romano, gikinahanglan gyud nila kini. Sa akong nang giingon, lahi mo gud ang atong panggubat karon. Ang ilang gubat sa una is close contact. Ang atong gubat karon is conventional. Busa di na ka makakita ini sa mga sundalo nga magsuot niini karon. Sa una kay ang ilang gubat mantuman yun, tinigbasay giniana, pak kinahanglan nimo tong mga armadura. Pero karon dili na kay pabutan ka diri mutug pa dito. Ang pusil karon tag 2 kilometers nang abutan, especially sa mga machine gun. Armalite mo travel lang pila ka meters. So dili na makita nimo ang close combat karon. Pero sa ilang panahon close combat gyud. Sakay kabayo, tinigbasay, bisag unsay imong pamagi, no? So mo kining nakita ni Apostol Pablo, foremost because he understood its fundamental importance. For the Roman soldier, the belt was the key to the base of the panoplia, no? Mo kanang iyang gihisgutan din, no? Full armor. For the Christian warrior, the belt of truth is the foundation, the armor from God. So it signifies the means of how we stand firm, how we build our defenses in the spiritual life with truth. Dapat ang kamatuoran nakabakos, girded with the strength of Bible doctrine.
Mao ni ang gisgutan dinhi. Dapat ang kamatuoran nga imong nasabtan karon dapat nakabakos diha sa imong kinabuhi. Nga dili siya iskapo, dili siya mahulog, dili siya mawala. Sa imong pagdagandagan sa panggubatan, nara sa imong bakos ang iyong kamatuoran. So mo nang iyang gisgutan. Bible doctrine dapat anaa sa imuha. Dapat nagapilit sulod sa imuhang kalag. So then, with truth girded with the strength of Bible doctrine, this most vital provision comprises the entire realm of Bible doctrine, all its truths and all its categories. Og mo kining ingon diri sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So you need to have truth. Kinahanglan ang kamaturan, ang Bible doctrine dapat nakabakos sa imong lawas. Now kung wala gani kamaturan din na vulnerable yun, igo kagyud sa kalaban. Pildi kita. Ang kamatuoran, importante nga atong ibakos sa atong lawas. Now, second, having put on the breastplate of righteousness, Ephesians 6:14. Nganong nag-iingon siya diri, put on the breastplate of righteousness. Unsa di ang breastplate? Lahi na po ng breastplate. No? Di na po loyens. Ang breastplate, ginagamit nila sila, mura kinisya og sleeveless, no? Pero sleeveless kinisya nga diin baga nga leader o gilanggi papataptan og mga metals. Nga diin naga-cover gikan diri sa imong neck, padulong diri sa imong waist. And in fact, nakakunik po ni siya sa katong nakakunik po ni siya ngadto sa imong bakos. Og bisag magtalikod ka, napo ni siya sa likod, no? Murag nakaana kini siya og diri, no? Nga kung aduna may mutigbas sa imuha, kung ang pagtigbas diri lang sa hawak, diri sa lawas, dunggabon ka sa sword, dili ka maunsa. So gikinahanglan dala nimo ang breastplate, no? So together the breastplate and the belt became the basic body armor. Was the belt that held the breastplate securely in place, even as it supported the heavy leather strips and other accessories. Its primary purpose, however, was the protection of every part of the soldier's body, especially the major organ. So naman din ang major organ na to, no? Na diri ang heart, na diri ang kidney, na diri ang atay, unsa pa, liver, natanan din sa itong lawas, no? Og busa, mao ning gibutangan og breastplate. Now, nganong gihimo siyang word breastplate of righteousness? Breastplate of righteousness, no? Nganong gigamit niya kana nga word, no? O kini nga breastplate, flexible ni siya. Bisag unsa imong buhaton makaliho ka, no? Na mga hinges nini nga diin makalihok gyud ka. Nga diin makaaway gihapon ka sa panggubatan. The Christian warrior dons a breastplate of righteousness. Kung ikaw usa ka sundalo ni Kristo Jesus, dapat anaa kanimo kining breastplate of righteousness. Now, unsa man kining breastplate of righteousness? Now, nagatudlo kita diri og 3 kinds of righteousness. Ang una, unsa gitong una? Positional. Ay ikaduha, experiential. Ug ang ikatulo, ultimate. Now, kining breastplate of righteousness nga yang gisgutan dinhi, dili ni katong positional righteousness. Kaya ang positional righteousness, automatic to sa diyang mituog ka kang Kristo Jesus. Ang yang gisgutan diri nga righteousness is experiential righteousness. Experiential righteousness, bot niyang ipasabot, nga sa adlaw-adlaw ni mga pagkinabuhi, dapat magkinabuhi ka nga matarong. Magkinabuhi ka nga matarong. Experiential. Magkinabuhi ka
nga nagasunod diha sa kabubuton sa Dios. Ug busa mingon sa dinhi, the Christian warrior dons a breastplate of righteousness, held in place by the belt of truth. The breastplate is entirely dependent upon the accumulation of Bible doctrine in the believer's soul. Maka stay lamang ang usa ka magtutuo dinha sa gitawag natong experiential righteousness sa dihang aduna siya daghang mga doktrina sa iyang kalag. Nakahibalo siya sa mga doktrina, mga hautos. So the word righteousness gikuha sa Griego nga pinulungan nga dikaiosune, refers here to experiential righteousness. Dikaiosune, D-I-K-A-I-O-S-U-N-E, o naga-refers kini siya sa experiential righteousness. Spiritually matured in order to live a life in obedience to the will of God. Mao kining gitawag nato pagkinabuhi nga matarong. Since it is the result of the continuous process of living a spiritual life, this righteousness is not morality or good deeds. Dili ni siya morality or good deeds, no? Kaya doon na may mga tao nga maayo po ng imong pagkatanawon sa imong mga mata. Katong mingon sila nga maglikay sila sa sala, yes. Naiuban din nga naglikay sa sala kay mahadlok nga mabilanggo. Naiuban din naglikay sa sala kay mahadlok nga ulawan. Dili ka na siya nga klase nga pagkamatarong. Ang iyang gisgutan din nga pagkamatarong nga sa sulod diya sa imong kinabuhi, adunay doktrina sa sulod sa imong kalag o sa sulod sa imong kalag nasabtan nimo nga dapat magkinabuhi gid ka nga matarong. Dapat magkinabuhi ka, maghuna-huna ka nga wala kay sala. Dapat magkinabuhi ka nga walay sala. Magkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Dios. Once nga mo tipas ikaw niini, ma-jump ikaw sa gitawag carnality. So pildi na usab ikaw niini. Busag kinahanglan nimo nga pagabitbiton kining gitawag breastplate of righteousness sa matag takna, matag segundo sa imong kinabuhi. So the righteousness is not morality or good deeds. It is not a superficial piety kanang murag magtanaw bitaw tag tao nga balaan jud kay na siya. Gapo kay sanina, puti kay sanina, huli kay tanawon, manglihok, bugnaw kayo. Dili yun no? But rather a way of life in the soul. Nga sa sulod sa imong kalag, aduna gyud tinuod nga kalinaw, kalipay, gugma, pagpugong sa kaugalingon, o pagkinabuhi nga matarong. So it is the product of grace orientation and divine viewpoint. It represents inner virtue. Gitawag kini sa inner virtue. Nga sa sulod sa imong kinabuhi, adunay dako nga kaligon, the integrity attained by the renewing of your mind. Nga makita sa Romans 12 verse 2. It took time for the Roman soldiers to fasten on his breastplate and become accustomed to the weight of the ancient armor. Alang sa mga Roman soldiers, taas kayo ang ilang panahon. No? Taas kayo ilang panahon sa pagbansay-bansay sa ilahang armor. Kaya dili niya ka basta-basta maka-perform kanang nabugat na imong lawas. Mas lahi ba yan? Sa dihang gisuluban na kag breastplate, sa dihang nanakay helmet, sa dihang nanakay butas, kanang combat shoes nila, sa dihang nanakay espada sa imong kilid, nakakunik na tanan dinhi, magdagandagan kaniya na, dili biya na basta. Nagdemand siya og taas nga panahon nga mag-practice ang mga sundalo niya na, well-trained gyud sila niya na. Nga didto sa panggubatan na, dili sila ma-out balance. Nakahibalo sila og unsaon pagtigbas, unsaon pagdunggab, ug busa well-trained sila niya ng mga gamitan. Ug hangtod nga dili nila makuha ang insaktong training niya na, pwede silang mahimong casualty. Sa samang pagyusab, kita nga mga Kristohanon, kinahanglan nga moapil kita sa training.
Ang training na to, mao ang gitawag kining simbahan. Mao kini ang gumnatso, gitawag siya gumnatso. O sa ato pang pinulungan karon mga gymnasium. Ang gymnasium mao ang dapit nga diin gitrainingan sa mga atleta. Ang gumna shorts mao ang ilahang coach. Ug ang gumna shorts sa atong simbahan mao ang atong pastor teacher. Sa diyan ang pastor teacher magasugod na ganis pagtudlo, kinahanglan ihatag na gyud nimo ang imong attention. There might be one word nga ginasulti sa imuhang coach nga diin galamiton nimo sa panggubatan apan wala nimo makuha og mapildi ikaw niana. Og busa it took time for the Roman soldiers to fasten on his breastplate and become accustomed to the weight of the ancient armor. So it is with the Christian warrior. The more we are trained in the grace and knowledge of God, the more time we spend filled with the Holy Spirit in fellowship with God, in experiential sanctification or righteousness, and less time we spend in carnality. Hantod nga dili na to ma-practice ang pagkinabuhi nga matarong. Maglisod pa kita niana, no? Gikinahanglan gyud og practice. Practice, more practice. Nga din, mahimo na nimong way of life kadugayan. Mahimo na nimong paagi sa imong pagkinabuhi. Kini bitong sanay na ka sa kabutang, dali naman lang kay nimong buhaton. Pero kung dili pa kasanay sa usa ka butang, maglisod ka gyud. Nabitay kanang among balay, lain-lain man ang mga carpenter niya na, lain-lain po ang mga mason. Tungod kay kung naamalay kwarta. Kaya masinati na ko ang diferensya sa usa. Nay mason nga pag magbutang siya sa kanang magbatak na bitaw siya, piti-piti lang ng wool ba, pak. Pit ni daliara, pagananan niya. Pero napag ko makita nga, bagal po, no? Lain-lain. Pero kung expert na ang usa ka mason, piti-piti lang na siya. Sama po sa magpintura. Magpintura, kung di ka kabalo nini, anaw nila mo. Kaya basig mahiwi, labi na ka ng mga kilid-kilid. Pero ang mga expert niya na, ganahan lang na sila. Pagkahuman na, straight gihapon kayong tanaw nimo. Sa samang pagi, ang gitawag na to breastplate of righteousness, malisod alang sa usa ka magtotoo sa pag-apply sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kung dili niya gikinabuhi matag karon ug niya. Dili ka makastay longer sa pagkinabuhi nga matarong kauban sa Dios. Not until maanad ka. Nga pag nakita nimo nga sala na, mulikay ka. Pag nakita nimo nga dili maayo na, mulikay ka. O sa sulod sa imong kinabuhi ana ang handong nga God, I really need to stay in fellowship with you. Gusto gid ko nga kanunay na kung kauban ikaw. Gusto na ko nga dili malayo nimo. And now here comes a time nga diin na ang temptation. Ug sa diyang nanang temptation, tungod kay master ka na, moingon na ka, di na jud ko niana. Now, wala nagpasabot nga miseno ka, tungod kay mahadlok ka nga maulawan. Wala kang museno kay mahadlok ka nga mabilanggo, kundi miseno ka because you love the Lord. Miingon ikaw nga dili ko niini, kay dili kini kabubuton sa Dios. Dili ako niini, kay dili ni makapahimaya sa akong buhi nga Dios. That's the time nga ang imong life na nag-start na, nga na-train na sa pagkinabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Maanad na kahinay-hinay niya na nga you are in fellowship with God. So you are wearing the breastplate of righteousness by that time. Mao kanang gitawag experiential righteousness. And you will less time to spend in carnality. Gamay na lang ang panahon nimo dito sa carnality.
Mga, kuha na lang to, mga, gitawag na to, wala ni mo damhan na lang ba? Makuratan na lang ka. Kana na lang. Well, napamantas kalibutan, no? Makuratan pa man yun ta. Siguro na mo aging nuclear missiles karon diri pag manghangad siguro tanan ba, no? Napatas kalibutan. But ingon ana lang pero makabalik din ta. God, salamat sa imong pulong nga wala gyud makakuha sa akong kinabuhi kun dili nimo kabubuton. Balik din ka sa Ginoo. So with God's word as our foremost priority, we progressively think with the mind of Christ. Makahuna-huna na ikaw sama sa huna-huna ni Kristo. And we develop capacity for life, capacity for love, and capacity for happiness. The believer who neglects to put on the breastplate of experiential righteousness automatically jump to carnality and sinning. Now, muning batayan na to, kay once nga dili ganita righteous, experientially righteous, asa man tadapit niya na? Nagitas carnality. Dili ka pwede nga nakadiri karon nya napog ka dito spikas. Kung nagkinabuhi ka nga matarong, naagid ka diri. Pero kung dili ka matarong, wala di ka diri tuwa ka spikas. Like for example, ka nga wall. Dili matapareha sa Dios nga omnipresent siya. Kita dili man ta Dios. Og busa kung naa ka diri, wala di ka dito. Kung naa ka dito, wala ka diri. When you are spiritual, that means you are righteous, you are in fellowship with God. But when you are in sin, you are out of fellowship with God. Mo nang atong kinabuhi. But I just do hope nga nakatunan na to nga ang atong dapat nga pagkinabuhi karon, makakatuon gyud ta nga kinsa man gyud ang side, asa man ta nga side. Kinsa man gyud ang ato ang gipaboran. God ba o si Satan ba? Kung ang Dios ang imong gipaboran sa imong kinabuhi, nan dili na jud ka gusto ni adtong mga butang nga iya sa atong kaaway. The believer who neglects to put on the breastplate of experiential righteousness automatically jump to carnality and sinning. Carnal believer thinks human viewpoint. Maabot na gani ka nga magunahuna na ka sa mga human viewpoint. Nahibalo na ba mo sa human viewpoint? Kanang mga kalibutan ra imong gihuna-huna, no? Kanang priority ra nimo ang paghuna-huna sa mga kalibutan ng butang. Siguro ang imong panglawas. Gusto nimo nga permanenteng komportable imong lawas. Gusto man ta nilang comfort. Apan adun nagi panahon nga adunay mga difficulties nga atong masugatan. But whether comfort or difficulties, it does not matter when you are spiritual. Mo nang nahitabo nga Apostol Pablo. Bisan man in prosperity and adversity, walay na nahitabo, walay nausab sa spiritual life ni Apostol Paul. Sa kagutom, sa kaabundansya, nakatuon si Apostol Pablo nga diin magiging kontento. So, nagaingon din he sets his mind on the things that are on earth and the things evil in his heart. Morning kinabuhi sa carnality. Naguna-una siya sa kalibutan. Unsaw man nato ning kalibutan ay. Now, dili man ako mahuman kini karon, no? Murag diri ra gyud siguro to tatataman pa sa breastplate of righteousness. Adunay usa ka famous nga tao sa Europe. Ang iyang pangalan si Maximilian. I do not know kung nakadungog na mo niya na. No? Si Maximilian, between 15th century and 16th century, kana si Maximilian, usa kana siya kahari sa Austria. He is king of Austria.
And during that time, atong nakita, iyang kabtangan, almost part of Austria, Hungary, Germany, daghan kay siya nga property sa Europe. Og naminyo siya sa usa ka babae nga diin queen usab sa Dutch. Og halos pud giangkon ang uban nga portion sa Europe. Og busa kung i-combine ang ilahang mga kabtangan, sila ang pinakadato nga tao sa Europe. O nakaanak sila usa, o ay ilang panganlan o Philip. Si Philip, atong nakita din tungod kay siya lang ang usa ka anak nila, nahitabo nga siya ay manununod sa ilahang kabtangan. And then, aduna po yung usa ka famous nga family diri pod sa Aragon, dili Oregon, Aragon, no? Part sa Europe gihapon. Nga diin, usa gihapon ka sikat nga mga pamilya. O mao kadto si Ferdinand, og naminyo pod siya sa usa niya ka asawa nga diin halos po ilaha ang kastel. No? Usa ka dapit sa kastel. O busa, kung itipon po ang ilahang mga kabtangan, perti pong datuagin nila. Halos gibahin lang ang Europe sa duha ka mga dagkong pamilya during that time sa 15th century. O gado na po sila anak nga gitawag og si Joanna. And then nahitabo nga si Philip o si Joanna nagminyuay po sila. O busa, pag minyo ni Philip o ni Joanna, unsay nahitabo? Halos ang 4 dynasties naangkon nila. Ilhang naangkon ng the largest part of Europe. And then nag-anak po sila. Si Philip o si Joanna, nanganak sila kang Carlos o katong kang Philip V. O busa, kini si Carlos o si Philip V, sila ang nakapanunod sa halos 4 dynasties. Dynasties of Austria, Burgundy, Castile, ug Aragon. Mao kana nga kung gusto punta nga murag ginana nga kahimtang no nga kung gusto ta makadakog yuta, magminyo tag dagkong yuta, dagkong yutaan. Nya ang mga anak na to iminyo po na to dagkong yutaan, so ang mahitabo sila maangkon nila ang tanan. Murag pinahitabo sa Davao bitaw no nga ang ilahang mga kayamanan o kayamanan sa pikas giangkon lang sa mga anak nga to sapo. Murag ginana no. So, sa direkta nga pagkasulti na angkon ni Philip ang dynasty. Yes, nahimo gyapon siyang hari, no? Ug sa diyang nahimo siyang hari sa Roma, atong nakita din mao katong panahon nga milusot tong gitawag Protestant. Panahon ni Martin Luther. Siguro di na kabalo na mo ni anak, kailan na kamo ni anak, no? Si Martin Luther mao tong reformist. Yang gireforma ang pagtulunan sa mga Roman Catholicism. Og tungod lagi kay si Philip V, usa ka dibutado ang Katolik, dili gyud niya gusto ang pagtulunan ni Martin Luther. Og busa nagabuhat sig pamaagi nga iyang mapugnan og kung pwede lang ang mga katawhan ihagyong pasundon sa iyahang pagdumala. Pero unsay nahitabo, wala gyud niya makaya kana. Ang pagtulunan ni Martin Luther mi spread yun sa entire Europe, hantod miabot sa United Kingdom og didto nakita niya ang iyang kinabuhi nga dili niya kaya makakontrol bisan man lang sa gitawag nato
religion. Nagiging frustrated siya. Nakita niya nga ang Europe dili niya pwedeng mahiusa. Dito sa iyang monastery, nagbutang siya daghan kay mga clocks. Gibutang niya dito, several clocks. O ang clock siyang sit sa insaktong oras, parehang yung oras tanan, pak, 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 pak. And then later, pagbalik niya, nakita niya, nga ngisa, lahi na. Na 7 AM, na 7:05, na 7:06, na 7. Nagkalain-lain na ang ilahang dagan sa unahan. O dito nakakatuon siya. Matud pa niya. Dili di ay kaya nako nga mag-control. Bisan man lang sa duha ka clock. Nga magdagan sila sa samang panahon. And that's the time nga he was so frustrated sa iyang pagka-leader sa Europe. Until such time nga mingon siya, vanities, vanities. Naananako ang tanan. Wealth, fame, power, naananako ang tanan. Pero napay mga butang nga kulang ang ikanako. So, unsa may atong nakatunan dito? Frustrated lang yang kinabuhi. Disappointed lang yang kinabuhi. Ngano nga inganana man ang nahitabo. Bisan man sa all of his riches, power, and wealth nga nasa iya. Unsay kulang? Spiritual life. Ug busa si John nagasulat din sa John sa John 2:15 matupan niya. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Niya ang mga butang nga iya sa kalibutan. Kay kung higugmaw nimo ang kalibutan, ang gugma sa amahan wala di ang anak nimo. So unsa man nato ang mga butang sa kalibutan? Kung kita mahimo man tang pareha ni Maximilian o mapareha man ta siyang apo nga si Philip the Fifth. Unya ang kinabuhi ay frustrated ra, disappointed ra. No? Walay pulos ang tanan. Mao ka nang giingon sa Latin nga pinulungan, sic transit gloria mundi. Ang buti pasabot din ha, ang kahimayaan ining kalibutan na mula bay ra gyud. So posible ang imong kinabuhi well sa tuwa diri wala man gyud tay gitawag nato dato gyud kayo no. Naman siguro hamugaway pero at least nagapahibalo kita daan nga dili kayo nato hatagan og pagtagad ang mga butang nga kalibutan. All of these things are just passing away. Sic transit gloria mundi. Apan ang imong pagpangalagad sa Ginoo sa verse 17, mo'y magpabilin sa walay katapusan. Okay, wala naman gyud tay oras no. Busa dinhil na lang sa tama ng ato ang pagtuon karon. I just do hope nga yes ato na lang kining ipadayon sa sunod nga panahon. Daghang pang pagatunan nato diri, having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. Gwapo kini siyang subject. Maumungod kini ang ilahang tema. And then taking up the shield of faith. And then 16 pages kini siya. And take the helmet of salvation. Daghan-daghan kini siya. The sword of the Spirit, which is the word of God. So, mo kini siyang katapusan. But, yes, dili pwede nga atong kawaton ng mga oras sa matagusa. Busa din hindi lang sa kitataman. I just do hope nga nasabda na to ang pipila ka mga porsyon sa Ephesians chapter 6. Nga din dapat masuot yun na to ang full armor, panoplia. Full armor of God. Nga din makapakig-away kita batok sa ato ang kaway dining kalibutan na ang kaway na to nga din makita. Hinumduman na to ang Israel karon pila ka buok ang ilang kaway na. Pila na ka front ang ilang kaway karon. Isa na ibalo. Nauna ang Palestine, then miapil na karon ang Lebanon, apil-apil na po ang Yemen ug ang Iran. Murag greedy, grabe na ang Iran. Og Syria. So bali murag 5 ka mga nasod na ang atubang sa Israel. Og kung imong pagkatanawon, napay daghang mga nasod nga nagapaluyo ni ana.
aduna kita three enemies, three major enemies. Aduna kita three front lines enemies. Unsa ito number 1? Unsa number 1? The world, the flesh, and the devil. So ang first natong enemy unsa man? Kumigag kalibutan, morning gawas. No. Natay kaaway sa gawas. Ginalingla ta sa gawas. Ang atong mga mata malingla sa gawas. Magapangandoy sa mga butang sa gawas. Kung naputay kaaway sa sulod. The flesh. Ang atong unod, grabe og mga pangandoy og ambisyon sa amnesia. Bisan dili na kagustuhan sa Ginoo, pwede pang mamugos ning ato ang self. No? Apan ang ikatulong nga major enemy nato mo ang devil. Na sila nagasuroy-suroy sila. Now timan ilang yun. Once nga mausab gani ang imong thinking, that means you are influenced by our enemy. No? Dili ka bubuton sa Dios nga ang imong thinking maghuna-huna sa mga dautan. Ang kabubuton sa Dios nga maghuna-huna ta kanunay sa mga maayong butang, sa mga espirituhanong butang. Mao gina ang kabubuton sa Dios. So dapat dili ta magpa-distract sa kalibutan, dili ta malingla sa mga kalibutanong butang. Dapat dili nato pauyunan ang mga pangandoy sa atong unod, mga lust of the flesh, ug dapat aware kita sa atong kaaway. Kaya ang atong kaaway nagsigi og tuyok-tuyok nganhi kanato. Og ang atong soul mo iyahang gitawag gina-impluwensya. Mga false doctrine. Unsa man ang mga false doctrine ngayang ibutang diha sa imong utok. Now, hinumdumi ha, false doctrine dili lang kining mali nga pagtulunan sa Biblia. False doctrine kaniyang magapangandoy kag tumat sa mga butang kalibutanon. Muna i-inject sa atong kaaway, sa atong kalag. Oh, nay gwapo kayo, nay nindot kayo, nay para ni sa imuha. And sometimes ang atong kalag mausab. And I just do hope nga ang atong paghigugma sa Dios magpalabi sa tanan. Nga din, aware kita sa ato ang three major enemies. The world, the flesh, and the devil. O nga dili dapat kita magpadaog. We stand firm. Mao kining ingon sa Ephesians 6. Stand firm. Barug nga maligon. Now actually pagsulti dinhi na word din finally sa Griego nga pinulungan akong gitanaw na dili gyud duol ang finally kundili ang iyang gisgotan dinhi nga from now on buting ipasabot nga gikan karon kung nadunggan nimo ang pulong sa Dios. From now on, stand firm. Mubarog na kagikan karon. No? Dili tong finally, no. Yes, kung imong tanawon finally pwede gyapon kami nga sa katapusan pero murag dili kayo unod. Pero buing kag from now on gikan karon magkinabuhi na gyud ko nga matarong alang kanimo Ginoo. Ikaw na ang akong priority number 1 sa akong kinabuhi. So that means mas laom ang word nga gitawag from now on. Well, magadto ta sa paggampo. Ako ngayon ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo ka Diyos, salamat Diyos sa panahon nga gihatag ani kanamo. Dili gid mo kuha ang tanan, matudlo ang tanan sulod lamang sa usa ka oras. Apan salamat Father God. Nga bisan man lamang sa pipila ka mga bersikulo nga among gitunan. Girded your loins with truth and take up the breastplate of righteousness. Dako kay ka nang katabang sa among pagkinabuhi, Father God. As our defensive weapons. Nga diin magamit na mo, Father God, sa among pagpakigaway nining kalibutanan. Aduna kami three major enemies, Father God. Nga kung dili kami aware, mapildi kami sa dali lamang nga segundo. But we thank you, Heavenly Father, that your word penetrated to our soul
ug nagahatag ka namo og kusog kaligon nga diin dili na mo unahon paghigugma ang mga butang nga kalibutanon. Mga butang nga temporaryo lamang. Mga butang nga amo lamang pagabiyaan. Mga butang nga walay kapuslanan para sa eternity. Yes, Father God, thank you so much nga ikaw nagatudlo ka namo nga magkinabuhi kami nga matarong, magkinabuhi kami uyon sa imong kabubuton, magkinabuhi kami nga alang sa eternity. Salamat, Father God, sa imong yung pulong na imong ginatudlo nga ni kanamo. Ang tanan akong ginabalik pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.